Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard David at shoutout kay Benji Hortelano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Matapos hintayin ang pag-alis ng Aaron, unti-unting nagising ang nagulat na audience mula sa pagkagulat. So, sino yung lalaking yon? Ang matandang lalaki na si Tian Gui ay isang master ng kungtong. Magaling siyang panatilihing matatag ang kanyang panloob na kapangyarihan. Ngunit sa harap ng lalaking ito, isa lang ang kayang hawakan. Gaano kalakas ang taong ito na talunin ang matandang si Tian Gui ng ganoon kadali, ngunit bakit hindi pa niya nakita ang taong ito dati? Bagamat nakamaskara, sa pananaw ng balat at figure, binata pa rin siya. Anak ba siya ng isang malaking pamilya? Sa pagtingin sa likod ng Aaron, isang grupo ng mga tao ang nagbulungan sa kanilang sarili at nahulaan na kung hindi nila nakita ang eksena sa kanilang sariling mga mata, paano maniniwala ang mga tao? Sa oras na ito, hinahanap ng Aaron, kasama si Ivory, ang karamihan sa bilog sa labas. Habang hinahanap niya, lalong kumunot ang kilay ni Aaron. Walang kinaroroonan ang medikal na pantas na si Wang Janzi. Kuya, may hinahanap ka ba? Sa oras na ito, isang magandang boses ang dumating. Aaron bahagyang gilid ulo, nakatingin sa bisita, hindi maaaring makatulong ngunit tumingin ng isang maliit na komplikado. Ako si Ye Gotcheng, ang nihilist na sekta. Ito ang aking nakatatandang martial brother na si Lu Yunfeng. Ito si Abbas Xianling. Sa oras na ito, si Ye Gotcheng ay nagbigay ng isang matalinong ngiti at magiliw na tumingin sa Aaron. Anong problema? Sumimangot si Aaron. Haha, ngayon ko lang nakita na may ginawang kakaiba ang kapatid ko. Isa pa, tinuruan niya ang matandang Tian Gui ng leksyon para sa marami sa amin. Ang matandang iyon ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan. Noon pa man ay hindi kami masaya sa kanya kapag may ginagawa siyang mali. Ang ginawa ko ngayon ay talagang nakalulugod sa mga tao. Nakangiting sabi ni Ye Gotcheng. Oo, batang siya, hindi ka lang namumukod tangi sa paglilinang, kundi pati na rin sa makitid na diwa. Nagsasanay ako sa loob ng maraming taon. Ang pinakagusto ko sa buhay ko ay ang ganitong uri ng kabataang talento. Kung hindi mo ito naaayawan, paano ang pag-inom ng tubig at alak sa mahirap na paraan? Si Abbas Xianling ay bihirang magpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha at napakabait sa Aaron. Ngayon lang, si Aaron at ang matandang si Tian Gui ay nanonood sa buong labanan. Akala nila konting komedya lang. Batay sa prinsipyo na ang tubig ng balon ay hindi lumusab sa tubig ilog, hindi nila piniling pumasok at magsaya. Ngunit paano mo malalaman? Ito abala ngunit makita ang mga ito ng isang grupo ng mga tao mahiyain, mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Minaliit ng Aaron ang pangkalahatang pagpapabagsak sa matanda, ngunit nagdulot ng malaking pagkabigla sa kanilang mga puso. Simula noon, naunawaan na nila na ang taong ito ay isang walang kamatayang Panginoon. Kaya naman, kung may pasok nila ang master na ito sa sarili nilang alyansa, mas lalakas pa ang kanilang alyansa sa martial arts contest bukas. Bilang pinuno ng alyansa, ang Abbas Xianling ay natural na makakakuha ng mas mataas na posisyon, na malaking pakinabang para kay Ye Gotcheng. Kung tutusin, bagamat si Ye Gotcheng ay isang disipulo ng nihilismo,
pinanghahawakan niya ang Abbas Sianling mula nang bumuo siya ng alyansa. Kung wala ang pinuno ng nihilismo, natatakot ako na ang dalawang alipin ng pamilya na ito ay magiging tatlong alipin ng pamilya. Direkta niyang tatalikuran ang nihilismo at sasamba kay Abbas Sianling. Bagamat hindi sinasamba ni Ye Guocheng ang kanyang Panginoon, nakikita ng mga taong may malinaw na mata ang kalabuan. Masaya rin si Abbas Sianling sa pagkakaroon ng isang batang talento. Dagdag pa rito, bagamat galit ang nihilist sa ugali ni Ye Guocheng, napakaliit ng sekta at walang lakas. Nag-aalala siya na hindi niya kayang panatilihin ang mga tao, kaya't maaari lang niyang itulak si Ye Guocheng na maging isang deputy leader. Kaya naman, ang magandang resulta ng liga bukas ay malaking pakinabang sa kanya. Hindi ako interesado. You can keep it for yourself. Aaron disdained na sabihin hilahin Ivory ay pumunta. Nang makita ito, may kung ano sa mukha ng master at ni Ye Guocheng. Sila rin ay mga taong may katayuan, ngunit sila ay tinanggihan ng simple. Natigilan si Ye Guocheng, ngunit alam din niyang hindi siya kalaban ng ibang tao. Sa oras na ito, pinilit niya ang kanyang galit at pumunta sa Aaron. Kuya, bakit nagmamadali kang tumanggi? Mukhang may hinahanap ka, di ba? Sa nangyayari, mayroong 100 Xiaosheng sa ating liga, na nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa mundo at libu-libong tao. Mas mabuting panipi, tatanggi na sana si Aaron, ngunit kinaladkad ni Ivory ang Aaron at sinabing, sige, ipakilala mo kami. Hindi alam ni Ivory ang karakter ni Ye Guocheng. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, natural niyang iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang makahanap ng isang tao, kaya pumayag siya. Tingnan Ivory pangako, Ye Guocheng kaagad napakasaya, mabilis na gumawa ng mangyaring postura. Aaron pondered para sa isang sandali, parin pakiramdam na ito ay mahalaga upang mahanap ang isang tao, sundin ang mga taong ito patungo sa kanilang kampo. Sa oras na ito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Ye Guocheng. Tumangala siya at naglakad sa tabi ng Aaron, sa takot na hindi alam ng iba na kakaimbita pa lang niya ng mga eksperto sa tabi niya. Ganun pa man, sobrang yabang niya, pero natatakot ako na hindi niya alam na ang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng kapangyarihan ngayon ay ang pinakamababa niya sa kanyang puso. Sa account ng kampo, si Qin Shuang at San Yung ay tahimik na kumakain at umiinom sa mesa. Nang makita nila si Han Sanchen na paparating, si Ye Guocheng ay napakaasikaso, nagbuhos ng alak at nagkakagulo. Saglit lang, abala si San Yung. Dahil sa mukha niya, nakangiti lang siya. Si Qin Shuang lang ang may malamig na mukha. Ni hindi niya tinitingnan si Han Sanchen. Han 3,000 biglang puso ilang pilit ng ngiti, nagbago ng isang katayuan, pinakahinahamak ang sarili, ngunit ngayon ay naging ang pinakamasigasig, at ang pinaka-nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngayon ay ang pinakawalang malasakit. Minsan nagbabago ang mga bagay. Pagkaupo, mabilis na binigyan ni Ye Guocheng si Han Sanchen ng isang baso ng alak. Pagkatapos, masaya niyang dinampot ang kanyang baso at sinabing, Kuya, Tara, bibigyan muna kita ng toast. Inilagay ni Aaron ang tasa ng alak sa mesa, ngunit hinamak niyang ngumiti. Pagkatapos, sa buong view ng publiko, Aaron biglang ibinuhos ang alak. Sa ganoong eksena, ang mga ngiti sa lahat ng mga mukha ng mga manunood ay biglang tumigas, at si Ye Guocheng ay nakaramdam ng matinding kahihiyan, na nakatitig kay Aaron ng galit sa kanyang mga mata. Cut the crap. Paano naman si Bai Xiaosheng? Malamig na sabi ni Aaron. At pagkatapos, nalaglag ang baso sa mesa. Nang marinig ang boses na ito, si Qin Shuang, na naging malamig at walang Diyos, ay biglang lumingon kay Aaron. Pakiramdam niya ay pamilyar ang boses na ito, tulad ng taong iyon. Mabilis na huminga si Ye Guocheng, at ang kanyang panloob na walang pangalan na apoy ay nagninangas sa harap ng napakaraming tao. Ang Aaron ay hindi nagbibigay ng mukha, haha, ito ay naabisuhan, binata, huwag masyadong mabalisa. Sa oras na ito, mabilis na tumayo si Abbas Sianling at nirelax ang kapaligiran. Ang kanilang layunin ay upang manalo sa Aaron, hindi upang magkaroon ng anumang salungatan sa kanya. Pagkatapos, sa isang tingin sa kanyang mga mata, ang mga tao sa paligid niya ay mabilis na umatras. Ilang sandali pa, sa labas ng tent, dahan-daang pumasok ang isang tao at ang kaka-back out lang. Wala pang 1 metro ang taas ng lalaking ito,
parang duwende lang, pero dahil lang sa hindi siya matangkad, malabong nakikita ng Aaron na ang lalaking kakabit lang ay may hawak na punyal sa balikat ng duwende. Kahit na ito ay napakatago, hindi ito makatakas sa mga mata ni Aaron. Aaron agad pipi ngunit pilit ng ngiti, huwag isipin, alam din niya, ito ay tinatawag na sila ay may ilog Lake by Shaosheng, gamitin lamang ang kanilang sariling paraan upang mangapi ng iba. Kuya, ito si Bai Shaosheng. Kung may tanong ka, magtanong ka lang. Pinigil ni Ye Guocheng ang kanyang galit at magalang na sinabi. Ngumiti si Han Sanchen, tumayo, hinayla si Su Yingxia, at naglakad papunta kay Bai Shaosheng. Bahagyang gumagalaw ang kanyang enerhiya, at ang lalaking nasa likuran niya ay agad na tumalbog palayo ng ilang metro. Nang makita ito, ang ilang tao sa paligid ay nagmamadaling umakyat, ngunit napigilan sila ng mga mata ni Abbas Xianling. Mukhang hindi magandang humingi ng tulong sa iba at ilagay ang kutsilyo sa kanilang mga balikat. Bumalik ang tingin ni Aaron kay Abbas Xianling. Medyo napahiya si Abbas Xianling. Hindi niya inaasahan na ang maliit na trick ay makikita ng Aaron sa isang sulyap. Ibinunyag pa niya ito sa mismong lugar, at biglang pinisil ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pagiyak, "Little brother, you don't know something. This guy is insidious and tuso." Minsan hindi niya maiwasang gumamit ng ilang unconventional na paraan. Panipi, Aaron disdains to sneer. Natatakot akong masabi mo sa isang sulyap kung sino ang tuso at tuso. Jiang Ho Bai Shaosheng, itong nakababatang kapatid na lalaki ang ating VIP. May mga tanong siya. Kailangan mong sumagot ng tapat, alam mo ba? Mabilis na binago ni Abbas Xianling ang paksa sa oras na ito. Tumingin si Bai Shaosheng kay Aaron at pagkatapos ay kay Abbas Xianling. Bagamat hindi siya nasisiyahan, tumanggo siya, ano ang gusto mong malaman? Dr. Wang Wanzi, hinahanap mo ba si Dr. Wang Xuanzi? Eksakto, pumunta nga siya dito, pero sa kapasidad niya, hindi mo siya makikita. Ang mundo ay puno ng karunungan. Bakit? Ang kapatid na ito, si Wang Xuanzi, ang pantas ng medisina, ay isang tanyag na tao sa lahat ng direksyon. Natural, natutuwa siya sa kanyang posisyon sa bulwagan ng Kishan. Paano siya mananatili sa ganoong lugar sa labas ng bulwagan? Putol ni Ye Guocheng. Tumanggo si Ivory, tumingin kay Aaron at sinabing, no wonder hindi natin siya makikita sa labas. Pagkatapos ay pumasok ka at hanapin ito. Han 3,000 tapusin, ay handa na upang makakuha ng up. Ngunit inabot ni Ivory ang Aaron. Nang makitang naguguluhan si Aaron umiling si Su Yingxia, hindi kami kwalipikadong pumasok sa bulwagan ng Kishan. Nang marinig ito, nagulat at natuwa ang mga tao sa kampo. Nakakagulat, ang gayong master ay walang kwalipikasyon na pumasok sa templo. Sa kabutihang palad, dahil wala siyang kwalipikasyon para makapasok sa templo kaya mas madaling hilahin siya sa team. Brother, kung wala kang qualification para makapasok sa templo, hindi ka pwedeng sumugod sa Kishan Temple. Ang Kishan Temple ay may mahigpit na hierarchy system at malakas na defensive array. Hindi mo ito papayagan. Kahit na ito ay isang tunay na Diyos, mahirap magmadali dito. Ngumiti si Ye Guocheng. Oo, kung gusto mong pumasok, maliban na lang kung mapapanalo mo ang kwalifikasyon ng pagpasok sa templo sa patimpalak ng martial arts bukas, o iba pa. Sa katunayan, bumuo kami ng isang alyansa sa oras na ito pangunahin para sa kompetisyon bukas. Kapatid, kung ikaw huwag mong ayawan, maaari kang sumama sa amin, para mapangalagaan namin ang isa't isa at maabot ang final hanggat maaari. Sinamantala din ni Lu Yunfeng ang pagkakataon at nagtapon ng sanga ng olibo. Hindi nagtutulungan ang iba't ibang paraan. Kahit na gusto kong pumasok sa templo, gusto ko lang umasa sa sarili ko. Halatang walang hiya ang Aaron na makihalubilo sa mga taong ito. Kuya, sapat ka na ba? Hinahain ka namin ng masasarap na pagkain at inumin, tinatrato ka ng may kagandahang loob, at tinutulungan kang makahanap ng Bai Shaosheng. Ngunit napakayabang mo na hindi mo kami pinapansin. Kailangan mong malaman na dapat kang maging isang mabuting tao at magkakilala sa hinaharap. Si Ye Guocheng ay hindi nasisiyahan sa oras na ito at sumisigaw ng galit. Para maging lalaki, Ye Guocheng, naging lalaki ka na ba? Aaron nakakatawang tugon. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Galit na galit si Ye Guocheng. Lagi niyang ginagawa ang lahat para makamit ang kanyang layunin.
Alam mo ang ibig kong sabihin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen at hindi pinansin ang iba. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bai Xiaosheng, tinulungan mo ako. Mapaalis kita dito ng ligtas. Gusto mo bang umalis? Noong una, akala niya ay kasama si Aaron sa mga taong iyon, kaya napakasama niya. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa kanilang pag-uusap, halatang alam niya ang pangkalahatang sitwasyon ng usapin, ngunit hindi niya inaasahan na biglang may sasabihin si Aaron upang matulungan siya. Tumanggaw si Bai Xiaosheng. Nang makita ito, ilang tao sa kampo ang agad na naglabas ng kanilang mga espada at tumayo sa harap ng pinto. Kuya, hindi mo ba talaga naiisip na kapag natalo mo ang matandang si Tian Wei, natatakot kami sa iyo? Bagamat magaling ka, hindi rin naman kami mahina. Higit pa, Abos Xianling, ang eksperto sa pagpatay ng kasamaan, gusto ba talagang mag-propose ng toast sa halip na parusa? Sa pagkakataong ito, galit si Gu Cheng at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailanman ay hindi siya naging malambot sa mga taong hindi magagamit. Sa oras na ito, handa rin siyang patayin ang Aaron, kaibigan ko man o kaaway ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.